Isang napakagandang araw po sa inyo, Kuya Bari. Nais ko lang sanang magbahagi ng kwentong aswang sa inyong channel. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Cheska at ang aking asawa naman ay itago na lang natin sa pangalang Art. Ang kwentong ito ay nangyari noong ipinagbubuntis ko pa lamang ang aking panganay na anak. Sa aking pagkakatanda, 5 buwan pa lamang siya sa aking sinapupunan nang mangyari ang hindi ko inaasahang kababalaghan na bumago sa aking buhay. Madalas akong maiwang mag-isa sa aming bahay. Bilang bagong nagsisimula sa pagbuo ng pamilya ay ganoon naman talaga ang pinagdadaanan ng lahat. Inaabala ko ang aking sarili sa pag-aasikaso ng mga gawaing bahay. Nagluluto at naglalaba. Ang sabi kasi sa akin ng aking ina, mas mainam na iyong habang may dinadala ako sa aking tiyan ay masanay na daw akong magkikilos upang maiwasan ko ang pagkabinat. Ganun daw talaga dito sa probinsya. Kailangan lang ng patatagan ng loob dahil malayo kami sa syudad kung saan naroroon ang mga makabagong kagamitan at iba't ibang klase ng doktor. Huwag kang bastang-basta magtitiwala sa mga dayo. Hindi mo alam, baka aswang na ang makakasalamuha mo. Buntis ka pa naman. Habilin sa akin ng aking asawa bago siya tuluyang umalis. Kuya Bari, nagtatrabaho kasi sa bayan ang aking mister at gabi na siya kung umuwi sa aming bahay. Napatango na lang ako sa kanya at saka sinabihang siyang mag-iingat. Noong makaalis na ang aking asawa, tinanaw ko na lang siya noon. Ay, maswerte talaga ako kay Art. Tanging nasambit ko at saka napangiti. Hindi ko maiwasang makaramdam ng kilig habang inaalala ang masasayang sandaling magkasama kaming dalawa. Noong mga sandaling iyon, nakaramdam ako ng pananakit ng aking tiyan kaya nagpasya na lang muna akong magpahinga sa mahabang sofa. Sa hindi ko inaasahan, nakatulog ako ng mahimbing at nagising na lang dahil sa pagtawag mula sa labas ng aming bahay. Naalipungatan ako at saka agad na napabalikwas. Nagpalinga-linga ako sa pag-aakalang ang aking asawa ay yun. Subalit noong tignan ko ang pintuan ng aming bahay, laking gulat ko dahil may isang ali at batang nakatayo roon. Marumi ang kanilang damit at saka may mga punit pa. Dahil doon, magkahalong awa at takot ang aking nararamdaman noon. Binati ko, Kuya Bari, ang mag-ina saka at tubiling nginitian sila. Magandang araw po. Ano po bang kailangan nila? Kinakabahang tanong ko sa kanila. Napangiti naman ang babae sa akin. Maaari ba kaming makahingi ng pagkain? Gutom na kasi itong anak ko. Wala kasi kaming mahihingian eh. Sinubukan kong manghingi sa mga kapitbahay ninyo pero ipinagtabuyan lang nila kami. Nadurog naman ang puso ko dahil sa aking narinig. Minsan ko nang naranasan kung gaano kahirap ang buhay, Kuya Bari. Alam ko po ang pakiramdam ng walang makain at walang mapuntahan. Sa malupit na mundong ito, walang ibang pwedeng magtulungan kung hindi kami-kami rin lang na mga mahihirap. Ay ganun po ba? Naku, sandali lang. Titingnan ko lang po kung may tinapay pa rito. Tumayo ako at saka naglakad patungo sa kusina. Sakto namang may tinapay pang natira doon at kinuha ko iyon. Kumuha na rin ako ng tubig para sa mag-inang pulubi na naghihintay sa akin sa labas. Pagkarating ko sa tapat nila,
walang pag-alinlangan kong ibinigay sa kanila ang pagkain at saka ang tubig na maiinom. Nagpasalamat naman sila at saka kinain iyon sa mismong harapan ko. Habang kumakain, napansin kong panay ang titig ng Ali sa aking nakaumbok na tiyan. Dahil doon, hindi ko napigilan ang aking sarili na tulungin siya. Ali, may problema po ba kayo? Tumigil naman sa kanyang pagkain ang Ali. Napatitig siya sa aking mukha at saka sa aking tiyan. Nakita kong napalunok siya ng kanyang laway. Kung kaya't naghintay ako sa kanyang sasabihin. Buntis ka? Dapat isasara mo ang mga bintana at pintuan mo. Baka hindi mo namamalayang inaaswang ka na pala. Sabi niya sa akin. Napaisip ako sa sinabi ng babae, Kuya Bari. Naramdaman kong nanayo ang aking mga balahibo sa batok at napatitig sa kanya. Ilang sandali pa, humakbang siya papalapit sa akin, saka siya nagsalita. Ineng, ang laki na pala ng tiyan mo. Mga nasa 5 buwan na yan, tama ba? Agad naman akong napatango sa Ali. Sa hindi ko inaasahan, itinaas niya ng bahagya ang kanyang kamay at saka hinaplos ang aking tiyan. Agad naman akong nakaramdam ng kaba kaya napaatras ako ng bahagya. Bakit niyo po ginawa yun? Tanong ko sa kanya. Nakita kong maging siya ay nagulat. Patawad, hindi ko sinasadya. Basta mag-iingat kayo, Ining. Tsaka salamat nga pala sa pagkain at tubig. Sige, paalam na. Pagkawika ng babae ng mga katagang iyon, agad niyang hinila ang kanyang anak at saka naglakad na sila papalayo. Napasapo na lang ako sa aking tiyan at hanggang sa mga sandaling iyon, Kuya Bari, hindi pa rin ako makapaniwala sa ginawa ng babaeng iyon sa akin. Hala, bakit kaya niya ginawa iyon? Pilit kong inaalala ang kanyang mukha at lalo lang ako nakaramdam ng pangingilabot nang makitang mabalasik pala niya akong tinitingnan ng mga sandaling iyon. Ay, hindi kaya aswang ang aling iyon? Lalo lang akong pinanindigan ng balahibo dahil sa naisip ko. Nariyan na naman ang kaba na nagsisimulang bumangon mula sa aking kaibuturan. Ganun pa man, Kuya Bari, pilit kong iwinaglit na lang iyon sa aking isipan at saka isinara na lang ang pinto, saka mga bintana. Dahil sa kabang aking nararamdaman, nagpasya na lang akong magkulong sa aming silid. Sakto naman pagkadating ko roon, sumakit bigla ang aking tiyan. Aray ko! Nasambit ko habang sapo ang nakaumbok kong tiyan. Parang pinipilipit ang aking puson kaya paimpit akong napahawak sa dingding upang umamot ng suporta. Bigla na lang nanginig ang aking mga tuhod kaya pakiramdam ko para akong matutumba. Nagpalinga-linga ako para hanapin ang langis na pampahid hanggang sa natagpuan ko iyon. Kahit nahirap pa sa aking paggalaw, inubos ko ang natitira kong lakas para maabot ang botelya saka nagmamadaling binuksan para naman ipahid ang laman noon sa aking nananakit na tiyan. Aray ko po, sana mawala ang sakit. Diyos ko, sana mali ang kutob ko. Kabado kong wika sa aking sarili. Nahiga ako sa aming kama at saka naghintay na lang ng oras ng pananghalian. Kahit na may narinig akong boses na tumatawag sa labas, hindi ko iyon pinagbuksan dahil sa takot na baka bumalik pa ang mag-inang pulubi. Dumaan ang mga oras
Nakapagpananghalian na ako at saka luto ng aming hapunan, pero hindi ko pa rin binubuksan ang pintuan ng aming bahay. Nagawa ko lamang na buksan iyon nang makauwi na ang aking asawa. Mag-aalas 8 na iyon ng gabi, Kuya Bari, kaya nabunutan ako ng tinik sa lalamunan nang dumating siya. Pagkapasok ni Art sa aming bahay, ikinuwento ko sa kanya ang nangyari ng araw na iyon. Agad ding siyang napamura at sinabihan akong ilarawan ang mukha ng mag-inang pulubing iyon. Hindi naman ako nag-atubiling ilarawan sa kanya ang mukha nila. Ay, mga walang yayon. Iyon lang ang tanging katagang namutawi sa bibig ng aking asawa. Sinabi niyang ang mag-inang iyon ang bantog na aswang na gumagala pala sa bayan. Agad naman akong nakaramdam ng kaba sa sinabi ng aking asawa. Art, natatakot ako. Baka may masamang mangyari sa ating anak. Wika ko sa kanya. Pinakalma naman ako ng aking asawa at saka sinabihang hindi dapat ako matakot. Anya, siya daw ang bahala sa akin. Nagpasya kaming dalawa na maghapunan na lang. Kahit na nakakain na ako, ay sinamahan ko pa rin ang aking asawa dahil sa aking takot. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo, kasundo. Isang pindot lang ito, kasundo, sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin, kasundo, upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Noong nasa kalagitnaan na kami ng aming pagkain, nang may marinig kaming mahihinang paghuni ng tiktik. Alam naming aswang iyon, kaya natahimik kaming dalawa. Dito ka lang, titingnan ko kung saan nakapwesto ang aswang na yan. Sabi ni Art sa akin, kaya kaagad akong tumango. Napatingin na lang ako sa aking asawa na noon ay nakadungaw sa bintana. Nang walang ano-ano, narinig kong napamura si Art, kaya lumapit ako sa kanya. Sumilip na rin ako sa gilid ng bintana at saka tinignan kung ano ang mayroon sa labas. Pagkadungaw ko, agad kong nakita ang dalawang tao na nakatuwad sa labas ng aming bahay. Tila nag-aabang ang mga ito. Naghihintay ng tamang pagkakataon para makagawa ng pinakamimiting hakbang para makapambiktima sila. Diyos ko, iligtas mo po kami sa kapahamakan. Mahina kong bulong, saka ako taimtim na nagdasal, Kuya Bari. Balisang balisa ako at kasing lamig ng yelo ang aking mga kamay dahil sa labis na takot ng mga oras na iyon. Mag-inang aswang nga! Nagulat ako sa tinuran ng aking asawa. Nasa ganoong sitwasyon kami ni Art nang biglang sumakita naman ang aking tiyan. Hindi ko na kinaya ang sobrang sakit, dahilan para mamilipit ako at umatungal at maglupasay ako sa sahig. Dahil dito, nag-aalalang inalalayan ako ng aking asawa para mailipat ako sa kama. Pinahiran niya rin ng langis ang aking tiyan. Noong magawa niya iyon, tumayo siya at saka kinuha ang kanyang itak. Natakot ako kaya pinigilan ko ang kanyang kamay. Art, saan ka pupunta? Napangisi lang si Art sa akin at puno ng pagsuyong sinapo ang aking pisngi. Huwag kang mag-alala. Tuturuan ko lang ng leksyon ang mga masasamang nilalang na yan na gustong sirain ang katahimikan ng aking pamilya. Hindi ko na siya napigilan pa at muli siyang bumalik sa tabi ng bintana saka napasigaw ng ubod ng lakas.
Ha! Mga walang ya kayong mga aswang kayo. Umalis kayo sa tapat ng aking bahay dahil baka kung ano pa ang magawa ko sa inyong mag-ina kayo. Dahil sa sinabi ni Art, napatitig daw sa kanya ang mag-inang aswang na iyon. Dinig na dinig ko rin ang mga angil nila na animoy balak nilang atakihin na si Art. Dahil doon, agad akong nakaramdam ng pangamba. Art, huwag ka nang bumaba. Baka mapahama ka sa kamay ng dalawang aswang na yan. Kinakabahan at nababahalang sabi ko sa kanya. Napalingon naman sa akin si Art at saka napatango. Nang walang ano-ano, hindi ko napigilan ang aking sarili na mapahiyaw dahil sa sobrang kirot ang aking nararamdaman sa aking tiyan. Napamura na noon si Art at muling nagbanta sa dalawang aswang. Makaraan lang ang ilang sandali. Nakarinig na kami ng mga kaluskos sa ilalim ng aming bahay. Sinabi naman ni Art na wala na ang mag-inang aswang sa kanilang pwesto kanina, kaya nagkaroon kami ng kutob na silang dalawa ang kumakaskas sa silong ng bahay namin. Dito ka lang, titignan ko sa ilalim ang mga demonyong yan. Ipigilan ko na sana ang aking asawa pero biglang sumakit ulit ang tiyan ko kaya hindi ako nakapagsalita, Kuya Bari. Bumaba nga si Art sa aming bahay at makalipas lang ang ilang sandali, dinig na dinig kong nagmumura na siya. May naulinigan din akong paghuni ng tiktik at saka mga angil ng hayop na mahahalin tulad sa isang aso. Pinilit kong tumayo at sumilip ako sa bintana sa kabila ng nadarama kong sakit ng aking tiyan. Nanginginig na hinigpitan ko ang pagkakasampa ko sa pasimano ng bintana. Kitang-kita ko sa aking kinaroroonan, Kuya Bari, ang dalawang nilalang na abala sa pagpapahid ng langis sa kanilang katawan at walang delikadesang tumihaya sa harapan ng aming bahay. Hubot-hubad ang mga ito at nagkanya-kanya sa pagkikiling ng kanilang mga ulo na animoy pilit na tinatanaw ang maliwanag at bilog na buwan. Maya-maya lang, nagulat ako nang dahan-dahang magbago ang kanilang mga bultong tao sa pagiging isang baboy ramo. Sumisigok-sigok ang dalawang baboy at nagsisimulang pumaikot-ikot sa paligid ng aming bahay. Dahil sa takot, umalis ako sa aking kinaroroonan at tiniis ang paghilab ng aking tiyan. Nagtungo ako sa kusina kung saan ko inilagay ang isang supot ng kabibili lamang na asin. Nanginginig na binitbit ko iyon papunta sa kwarto habang panay naman ang pagtingala ko sa aming bubungan. Natatandaan ko nang minsang dumalaw si na tatay sa aming bahay ay may dala siyang sibat na yari sa bagakay na kawayan. Nagliwanag ang aking mukha nang makita ko ito kaagad. Dali-dali kong kinuha ang sibat at niyakap. Anuman ang mangyari, hindi ako papayag na makuha nila ang aking anak. Isang malaking pagkakamali talaga ang ginawa kong pakikipag-usap sa mga dayo na nagpapanggap lang palang mga pulubi pero sila pala ang mga mababangis na aswang sa totoong katauhan. Napaigtad ako nang marinig kong nagkagulo na sa labas ng aming bahay. Sa totoo lang, Kuya Bari, gusto ko nang mahimatay sa labis na takot habang pinakikinggan ang malalakas na singhal ng aking asawa na gustong itaboy ang mga nilalang na alam ko namang ako lang at ang sanggol sa aking sinapupunan ang kanilang sadya. Maya-maya pa, nagulat na lamang ako nang biglang umangil ang mga baboy at sumingasing na tila ba nababaliw. Pinagtulungan nilang sugurin ang aking asawa kaya napasigaw ako sa takot
at sinabuyan sila ng asin. Nakita kong bahagyang napaso ang kanilang mga balat matapos tamaan, saka mabagsik na biglang humarap sa akin. Hindi ko alam kung papaano ba kikilos ng mabilis para makaiwas sa angil ng batang aswang, lalo na't hinayaan niyang magpagulong-gulong sa lupa sina Art at ang matandang aswang, habang ako naman ang napagdiskitahan niyang lapitan. Dahil nakasalampak lamang ako ng upo ng mga oras na iyon sa aming sahig, nanginginig akong napasigaw. Hinawakan ko ng mahigpit ang bagakay na sibat at napagdesisyonang lumaban na lang din kaysa naman mamatay ako sa mga kamay nila. Hinding-hindi ako papayag na maging hapunan na lang ng mag-inang aswang na yun. Napatili ako nang dumaluhong sa akin ang batang aswang. Kitang-kita ko ang nanlilisik niyang mapupulang mga mata at sinubukan akong kalmutin. Ngunit ginamit ko ang talim ng bagakay para sugatan ang kanyang tiyan. Biglang umatungal ang batang aswang na ikinalingon naman ng kanyang ina sa aming kinaroroonan. Mas naging hayok ang galit ng dalawa matapos kong masugatan ang isa sa kanila. Kung kaya't nababahalang tinakbo naman ni Art ang distansya ng kinaroroonan niya sa akin para sanggain ang papasulong na mahahabang kuko ng inang aswang. Napasigaw na lamang ako nang makita kong itak ang iwinasiwas ni Art sa papasugod na aswang, kaya nagip ng dulo ng patalim ang kanyang nguso. Nagkaroon ito ng hiwa at malalim na sugat. Kay bilis lumabas ng kanyang dugo na hindi ko akalaing mayroon sa loob ng katawan niya. Nagwala na ang aking asawa at hindi na nakinig nang subukan ko siyang pigilan sa kanyang ginagawa. Galit na galit siya at ayaw ng paawat. Kaya naman nahihintakutang sumigaw ako nang sumugod ang dalawang aswang, ngunit hindi man lang sila nakaabot sa akin. Sa halip, sumabit sila sa hawak na itak ng aking asawa. Nakakangilong tignan ang nakahihindik nilang sinapit habang kanya-kanya sa pag-atungal at tila sinisilaban sa sakit. Ako man, Kuya Bari, ay nagulat sa katapangang ipinakita ng aking asawang si Art. Ni hindi man lang siya nasindak sa mga nilalang na ginusto akong lantakan. Ha, mga walang ya, aalis ba kayo dito o papatayin ko na lang kayo? Tanong ng aking asawa. Nangangalit ang kanyang mga bagang. Napakaseryoso ng kanyang mukha, kaya alam kong hindi siya magpapatawad sa mga oras na iyon. Pinagmasdan ko si Art habang nakaumang ang kanyang itak na nakabaon naman sa tiyan ng dalawang natuhog na aswang. Nakita kong namimilipit din sila sa sakit, ngunit walang pakialam ang aking asawa at itinulak sila, dahilan kung bakit nanginginig na umatungal ang dalawang aswang. Napasigaw ako sa labis na pagkabigla. Dinig na dinig ko ring napamura rin si Art, kaya naisip kong may tinaga siyang aswang. Pumikit na lamang ako habang ilang beses pa akong nakarinig ng pagtaga at sinasabayan iyon ng malakas na pag-uungol na animoy nasasaktan ng sobra. Makaraan lang ang ilang sandali, may lumipad palayo sa aming bahay. Napabuntong hininga na lang ako nang mawari kong umalis na ang dalawang aswang. Tila ba natakot sila sa aking asawa na noong mga oras na iyon ay kay babagsik ng tingin sa kanila, kaya naman napahinga na lang ako ng maluwag. Pagkaraan lang ng ilang minuto, pumasok na si Art sa bahay habang bit-bit ang duguan niyang itak. Wala na ang mga aswang. Sugatan sila, kaya tumakas sila para iligtas ang kanilang mga sarili. Nagpasalamat naman ako sa kanya
At magmula noon, Kuya Bari, hindi na kumirot ang aking tiyan. Para bang nagdahilan lang ako. Matapos ang gabing iyon, hindi na nagpakita pa at nagbalik ang mag-inang pulubi na mga aswang pala talaga. Malamang, Kuya Bari, dahil sa natamo nilang sugat ay maaaring nalagutan na ng hininga ang mag-inang iyon. Kaya hindi na ito nagpakita pang muli sa amin. Isang pangyayari sa aming buhay mag-asawa ang hinding-hindi ko po malilimutan. Isang pangyayaring nagpakilabot talaga sa akin, Kuya Bari, dahil ngayon lang po ako talaga nakakita ng totoong aswang. Harap-harapan pa. Hindi talaga ako makapaniwala na mayroon pala talagang aswang. Akala ko po ay kwento-kwento lamang iyon. Kuya Bari, dito ko na po tatapusin ang aking kwento. Sana po ay mapili nyo rin po itong basahin sa mga susunod na araw. God bless po pala and more power po sa Ang Sundo Horror Stories. Lubos na gumagalang, Cheska. Isang magandang araw po sa inyo, Kuya Bari, at pati na rin po sa mga masusugid na tagapakinig ng Ang Sundo Horror Stories. Gaya po ng mga kwento na ibinabahagi po sa inyo ng iba ninyong mga tagapakinig, ay nais ko rin sanang ibahagi ang sariling karanasan ko. Kuya Bari, itago nyo na lang po ako sa pangalang Celso. Sa Maynila po ako ipinanganak at doon na rin ako halos lumaki. Subalit nang matanggal po sa trabaho si Papa, ay napilitan kaming umuwi sa probinsya dahil hindi na rin po niya kakayanin ang laki ng gastusin kung mananatili pa po kami roon. Wala naman po kasi kaming sariling lupa at bahay sa Maynila at nangungupahan lamang kami noon. Wala rin siyang ibang mahanap na trabaho at hindi pa siya matanggap sa mga pinag-a-applyan niya noon. Hindi po kasi nakapagtapos ng pag-aaral ang aking ama sapagkat mahirap lamang noon ang pamilya nila at maaga pa silang nawalay sa kanilang ama ng mga kapatid nito. Kuya Bari, nag-iisang anak lamang po ako at tanging kaming dalawa na lamang ni Papa ang magkasama sa buhay dahil iniwan kami ni Mama nang minsan na magloko si Papa sa kanya. Hindi ko naman po masisisi ang aking ina kung bakit niya ginawa iyon at hindi nagawang patawarin pa ang aking ama. Dakilang babaero po talaga kasi noon ang aking ama. Pero nagbago naman po siya ngayon dahil may anak na siya. Ako yun. Hindi naman po ako nagalit sa kanya sa ginawa niyang iyon. At ni minsan ay hindi ko siya sinisi kung bakit kami iniwan ni Mama. Alam kong ang lahat ng bagay ay may dahilan kung bakit nagagawa ng isang tao ang bagay na hindi dapat. Napatunayan ko po iyon nang minsan niyang naikwento sa akin kung bakit siya naging babaero noon. Niloko rin daw kasi siya ng pinakaunang babaeng minahal niya, kaya siguro naging ganoon siya. Ganun pa man ay matagal na raw niyang pinagsisisihan iyon. Iyon nga lang, Kuya Bari, huli na dahil kung saka nawala sa kanya sa amin si Mama at saka naman niya naisipang magbago. Buong akala namin noon, Kuya Bari, kapag umuwi kami ng probinsya ay mag-iiba na po ang takbo ng buhay namin. Ngunit mali pala ako. Sa katunayan ay mas naging maayos pa nga po ang buhay namin doon at masaya. Simple lang at payapa, ngunit nairaraos naman namin ang bawat araw na dumaraan. Ang buong akala ko nga rin po noon ay mahihirapan akong makahanap ng mga bagong kaibigan. Subalit hindi ko inaasahan
na mas palakaibigan pala ang mga tao na nasa probinsya kumpara sa taga Maynila. Hindi mo na kailangang magpanggap pa na may kaya ka para lang matanggap kanila. Marami akong nakilala at naging kaibigan at ganun din po si Papa. Mabilis din kaagad siyang nakahanap ng permanenteng trabaho. Isang araw, habang abala po ako noon sa paggawa ng takdang aralin ko, ay biglang tumabi sa akin ang aking ama at nakipagkwentuhan siya sa akin. Noong una, akala ko nami-miss lang niya ang pakikipagkwentuhan at makipagbanding sa akin dahil masyado kaming parehong abala sa pag-aaral at trabaho. Ngunit hindi ko po inaasahan na hihingin lamang pala niya ang permiso ko kung sakaling ayos lang daw ba sa akin, kung sakaling mag-asawa siyang muli. Anak, kung sakali ba na may magustuhan akong ibang babae na ipapalit sa mama mo, ayos lang ba iyon sa'yo? Saglit akong napahinto noon mula sa pagsusulat at napatingin sa kanya. Halata noon sa kanyang muka na kinakabahan siya sa magiging reaksyon ko, Kuya Bari. Kaya naman po medyo natawa pa nga ako. Ngumiti ako sa kanya at tumango. Oo naman po. Kung doon ka masaya pa, di susuportahan po kita. Tugon ko sa kanya na ikinangiti naman ito. Pero pa, teka, seryoso na ba yan? Pabirong tanong ko pa at sabay kaming natawa. Oo naman. Alam mo, nagbago na ako, no? Hindi na ako babaero at hindi na rin ako mananakit ng babae. Seryosong dagdag pa niya at tumango na lamang ako bilang tugon. Kuya Bari, bata pa naman noon si Papa. Lagpas 30 anyos pa lang siya noon at gustong gusto ko rin talaga na makahanap pa siya ng panibagong babae na makakasama niya hanggang sa kanyang pagtanda upang alagaan siya. Wala naman po akong nakikitang rason para tutulan iyon dahil hindi rin naman po sila kasal noon ni Mama at ang huling balita namin sa kanya ay may bagong pamilya na rin daw po ito. Kung kaya't talagang wala na ring pag-asa pa na magkabalikan ang dalawa. At ayun nga, hindi nagtagal ay ipinakilala niya nga po sa akin ang babaeng nagugustuhan niya. Ngunit laking pagtataka ko nang makita kong halos dalaga pa lamang ang babae. Siguro po kung titingnan ko ito sa itsura ay masasabi kong nasa lagpas 20 taon lamang ito. Sa hindi malamang dahilan ay agad akong nakaramdam ng kahiwagahan sa babaeng iyon, Kuya Bari. Nagtataka kasi ako kung bakit sa dinami-dami ng lalaki ay si Papa pa ang napiling niyang magustuhan. Bakit hindi siya humanap ng lalaking kaedaran lang din niya at talagang pumatol pa siya kay Papa na halos lagpas 10 taon ang agwat nila? Alam ko naman pong gwapo at malakas talaga ang karisma ng aking ama. Mukhang binata pa rin ito kung titignan at hindi mo aakalaing lagpas 30 na ang edad. Ngunit ewan ko po ba? Hindi ko talaga maiwasang makaramdam ng kakaiba sa babaeng iyon. Ganun pa man ay hinayaan ko na lamang iyon. Mabait naman po kasi sa akin ang babae at nasaksihan ko naman kung gaano niya noon kamahal ang aking ama dahil sa paraan kung papaano niya ito alagaan. Doon na rin po kasi siya sa bahay namin tumira mula nang ipakilala siya sa akin ni Papa. Wala akong naging problema sa kanya noong una, Kuya Bari. Bagamat naroon pa rin ang pagdududa ko sa tunay na pakay niya sa amin, ay pinili kong iwaksi iyon dahil nakikita ko namang masaya sa kanya ang papa ko
at iyon po ang mas mahalaga sa akin. Subalit dahil nga po sa nakatira siya sa amin at siya na rin ang nagluluto at naghahanda ng makakain namin, ay napansin ko na parati na lamang prito o kaya naman nilaga ang ulam na inihahanda niya. Ni minsan ay hindi niya kami ipinagluto ni Papa ng karne at ibang ulam na may sabaw. Nakakasawa dahil paulit-ulit na lang ang niluluto niya. Kaya naman po isang araw ay nagbilin ako kay Papa na baka kung maaari ay bumili naman siya ng karne dahil matagal na akong hindi nakakatikim noon. Simula lang nang tumira sa amin ang babaeng iyon. Parati na lang kasi siya ang namamalengke at talagang puro gulay lang ang binibili niya. Hindi ko alam kung sadya bang vegetarian lang ba siya o ano. Hindi ko rin naman po noon magawang mag-request sa kanya dahil hindi naman siya nagtatanong kung ano bang ulam ang gusto namin. Tanging kagustuhan lamang niya ang nasusunod. Sabado ng hapon, nang umuwi si Papa, ay laking tuwa ko nang makita kong sinunod niya ang bilin ko na bumili ng karne para sa magiging hapunan namin. Sahod niya rin po kasi noon, kung kaya't alam kong may pera siya. Bumili rin siya noon ng mga sangkap tulad ng asin, luya, sibuyas at bawang na ihahalo sa lulutuing karne. Ilang sandali pa ay inilatag ko na sa mesa ang hilaw na karne kasama ang mga sangkap noon na gagamitin sa pagluluto. Bala ko noon tulungan si Papa sa pagluluto dahil natutulog na noon ang nobya niyang si Joanna. Kaya naman ako na lang ang nagpresenta na tulungan po siya. Ilang sandali pa, habang abala ako sa paghihiwa ng mga sangkap, ay bigla na lamang lumabas mula sa kwarto si Tita Joanna at nagulat ito nang makita ang karne at asin sa mesa. Para bang may kung anong kakaibang bagay ang nakita niya na nakahalo roon at ganoon na lamang ang takot na rumihistro sa mukha nito. Iyan ang uulamin natin? Tanong niya sa amin. Oo, mahal. Miss na raw kasing kumain ni Celso ng karni kaya pinagbigyan ko na. Tutal, sumahod naman ako ngayon. Nakangiting tugon ni Papa sa kanya. Hindi sumagot si Tita Joanna. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo kasundo. Isang pindot lang ito kasundo sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin kasundo upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Subalit hindi rin nakaligtas sa aking paningin noon ang sunod-sunod na paglunok niya na hindi ko mawari kung natatakam ba siya sa hilaw na karne na nakahain sa mesa gayong hindi pa naman iyon luto. Maya-maya'y bigla na lamang siyang lumapit sa amin sabay nagpresentang siya na lamang daw ang magpapatuloy ng ginagawa namin at siya na lang din daw ang magluluto. Wala naman akong nagawa pa nang biglang sumang-ayon na sa kanya si Papa. Hindi na rin ako nakialam pa dahil alam kong ayaw na ayaw niyang may katulong sa pagluluto. Kung kaya't hinayaan ko na lamang siya, Kuya Bari. Makalipas ang ilang minuto ay tinawag na niya kami dahil luto na raw ang ulam at kakain na kami. Mabilis naman akong naupo at kumuha ng maraming kanin at ulam dahil nga paborito ko po talaga ang ulam na iyon. Ngunit nang sumubo na ako ay ganoon na lamang ang pagkadismaya ko nang malasahang hindi masarap ang pagkakaluto nun. Para bang walang mga sangkap at ultimong asin ay hindi ko man lang nalasahan.
Nagkatinginan kami ni Papa matapos naming malasahan ang ulam na niluto ng kanyang nobya. Alam kong gaya ko ay nagtaka rin siya kung bakit ganoon ang lasa nun. Ngunit sa halip na umimik pa ay hindi na lamang kami nagsalita pa at pinilit na lamang nakainin yun kahit walang kalasa-lasa. Noong matapos kumain, ay ako na ang nagpresenta na maghugas ng mga pinggan. Nagtungo naman silang dalawa noon sa kwarto at sinabing mauuna na raw magpahinga. Bago ko tuluyang simulan ang paghuhugas, ay napagpasyan ko munang itapon sa labas ang mga basura na nakatambak noon sa gilid ng lababo namin. Pinamumugaran na po kasi iyon ng mga lamok at nangangamoy na rin. Ngunit bigla na lamang akong natigilan nang makita ko sa loob ng basurahang iyon ang mga sangkap ng luya, asin at bawang na hiniwa ko mismo kanina. Bakit niya itinapon ang mga iyon at hindi inihalo sa karning kanyang niluto? May pagtataka man ay hinayaan ko na lamang iyon at itinapon na lang dahil hindi na rin iyon mapapakinabangan pa. Matapos kong maghugas ng mga pinggan ay agad na rin akong pumasok sa kwarto at natulog. Ngunit makalipas lamang ang ilang sandali ay nagising din ako kaagad nang makarinig ako ng mga kaluskos na tila nanggagaling sa kusina. Agad akong napabangon at tumungo roon. Ganoon na lamang ang panlalaki ng aking mga mata nang makitang dahan-dahang binubuksan ni Tita Joanna ang pintuan. Dala ng aking kuryosidad ay sinundan ko siya kung saan siya pupunta at laking gulat ko nang makita ang pagpapalit niya ng anyo. Naggulat ako, Kuya Bari. Hindi ko alam ang aking gagawin dahil mula sa pagiging isang magandang babae ay naging isa siyang aswang. Dala ng labis na pagkagulat at takot ay hindi ko napigilang mapasigaw ng mga oras na iyon, Kuya Bari, dahilan para mapatingin siya sa akin. Maging siya ay halatang nagulat din nang makita ako, kung kaya't mabilis siyang lumayo at naglaho mula sa kailaliman ng kadiliman ng gabing iyon. Mula ng gabing iyon ay hindi na rin po muling bumalik pa at nagpakita pa sa amin si Tita Joanna. Nasabi ko na rin po kay Papa noon ang tungkol sa nasaksihan at natuklasan kong sikreto ng kanyang tunay na katauhan. Matapos kong sabihin iyon kay Papa, kitang-kita ko ang lungkot na namutawi sa aking ama. Alam kong nagulat din siya sa bilis ng pangyayari. Hindi rin siya makapaniwala na umibig siya sa isang aswang. Doon pa lang siya nagsimulang magkwento ng mga pangyayari sa kanilang buhay. Minsan daw nang magsama sila sa isang palengke. Habang namimili sila sa isang tindera ng kangkong, kitang-kita daw niya na biglang namutla ang nasabing tindera. Hindi naman daw niya alam kung bakit. Ngunit ang tindera ay pinagpapawisan ng malapot at halatang takot na takot dahil halos mabuwal daw ito sa kanyang kinauupuan. Napansin daw iyon ni Joanna at bigla daw itong naglakad papalayo. Si Papa naman, habang isinisilid daw ang mga biniling kangkong sa kanilang bayong, ay nagwika daw ang tindera. Amang yung kasama mo. Napakunot-nood daw noon si Papa dahil sa tinuran ng tindera. Hindi daw niya alam kung bakit at anong problema. Maya-maya'y
may dinukot sa bulsa ang tindera. Isa itong maliit na bote na may lamang langis. Matapos daw iyong ipakita sa kanya, ay nagsalita muli ang tindera. Amang, yung kasama mo ay hindi normal na tao. Isa siyang aswang. Kanina, habang namimili kayo, ay napaso ako dahil biglang kumulo ang langis na nasa boting ito. Tanda na kapag may umaaligid na isang aswang, ay sadyang kukulo ito. Nanginginig na wika ng tindera. Hindi na nakapagsalita pa si Papa dahil naging mabilis ang bulong-bulungan ng mga kapwa tindera na naroroon. Nataranta daw si Papa at hindi niya alam ang kanyang gagawin. Kung kaya't agad daw siyang umalis at sinundan na lamang si Joanna. Ngunit sa pagkakataong iyon ay hindi na daw niya tinanong pa si Joanna dahil maski siya ay hindi kumbinsido at naniniwala sa sinabi ng tindera. Inisip na lang daw niya na baka may sayad lang sa ulo ang tinderang iyon. Dagdag pa ni Papa, dahil mula daw nang mangyari ng araw na iyon, hindi na raw sila bumalik pa sa palengking iyon dahil ayaw daw ni Joanna na pumunta na daw doon. Bagkus ay doon sa mas malayong palengke na daw sila namimili. Ngunit hindi naman daw niya naisip o naitanong na kung bakit ayaw ni Joanna doon mamili. Kaya kahit malayo ang kabilang palengke ay doon na sila namimili. Kuya Bari, isa pang kwento ni Papa. Minsan daw ay nag-aya itong uminom ng alak. Niyaya daw niya ang kanyang kasintahang si Joanna. Katulad ng dati ay hindi daw ito namumulutan ng karne. Napansin daw niya na puro sitserya lang ang kanilang pinupulutan. Ngunit hindi po iyon ang nakakakilabot. Habang nasa kasarapan daw sila ng kanilang pag-uusap at pag-iinuman, napatitig daw sila sa isa't isa at parang may puwersang romantiko ang namagitan sa kanilang dalawa. Naudyok daw si Papa na halikan nitong si Joanna. Ngunit nang idadampi na daw niya ang mga labi niya sa dalaga ay napatitig siya sa mga mata nito. Nagulat daw siya. Halos nawala daw ang tama ng alak noong makita niyang baliktad ang kanyang refleksyon sa mata nito. Napahinto daw si Papa sa kanyang balak gawin, ngunit para daw napansin ito ni Joanna, kung kaya't agad siyang niyakap at iniba na lamang ang usapan. Ngunit nang muli daw niyang tingnan ulit ang mga mata ni Joanna ay normal na ang kanyang refleksyon. Inisip niya na baka namalikmata lamang siya nung mga oras na iyon. Matapos po magsalaysay ng mahabang kwento si Papa, kitang-kita ko ang pagluha niya. Kung kaya't niyakap ko na lang siya at sinabi sa kanyang, Papa, mabuti na lang at natuklasan din natin kaagad. Mabuti na rin yun at hindi kanya biniktima. At least, pareho po tayong ligtas sa kuko ng aswang. Malungkot na tugon ko sa aking ama. Anak, naguguluhan ako. Alam kong hindi magagawa ni Tita Joanna mo iyon sa akin. Napakaraming pagkakataon na pwede niyang gawin yun kung may masama siya talagang balak sa akin. Ngunit naniniwala ako na hindi siya masamang aswang tulad ng iba na nambibiktima ng mga tao. Anak, naniniwala pa rin ako na mahal niya ako. Di ko alam pero siguro naghihintay lang siya ng tamang tiyempo para sabihin sa akin ang kanyang lihim. Malungkot na salaysayin ng aking ama. Matapos niyang sabihin iyon, Kuya Bari, ay hindi na ako nagtanong muli. Lumipas ang maraming buwan. Hindi na
nagpakita pa muli si Tita Joanna. Alam kong nalulungkot pa rin si Papa sa pagkawala ng babaeng iyon. Sa ngayon po ay masaya pa rin naman po kaming namumuhay ni Papa kahit kaming dalawa na lamang. Sabi niya sa akin, kontento na raw siya na ako na lang ang kasama niya at wala na raw siyang balak pang maghanap pa ng babaeng makakasama. Dahil baka maling tao na naman daw ang mahanap niya o mas tamang sabihin na hindi tao pala, kung hindi isang aswang. Isang pagkakataon sa aming buhay ang minsang nagpakilabot sa amin ng aking ama. Isang pangyayari na hindi ko po malilimutan na nagkaroon ako ng kasamang aswang sa aming tahanan. Isang lihim ang nabunyag dahil lang sa karne na hilaw at asin. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Bari. Maraming salamat po sa paglalaan ng oras na mabasa at maibahagi sa inyong channel ang kwentong ito. Lubos na gumagalang, Celso. Isang mapagpalang araw po sa inyo, Kuya Bari. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Openg. Nangyari po itong kwentong ito noong 30 anyos pa lamang po ako. Hanap buhay ko po noon ang pagre-repair ng mga sirang sapatos, sandals at payong. Kung saan ako nakakarating ng panahong iyon dahil iniisa-isa ko talaga yung mga bahay para maghanap ng magpapaayos. Sa awa naman po ng Diyos, sa isang araw ay umaabot ng higit sa 10 ang aking mga customer. Kuya Bari, wala po akong asawa't anak kaya mag-isa lamang po ako na binubuhay ang aking sarili. Ang tanging kasama ko lang noon sa bahay ay yung alaga kong aso na kung tawagin ko po ay si Popoy. Biyernes ng hapon. Sumakto pa na Biyernes 13 noon. Marami pong nagsasabi na malas daw ang araw na iyon. Pero sa isang kagaya ko na kailangang maghanap buhay araw-araw, wala pong malas-malas. Hindi ko naman kinalimutang magdala ng proteksyon. Hindi lang para sa mga masasama ang loob, kung hindi para rin sa mga kakaibang nilalang tulad ng aswang. Madalas po kasi akong inaabot ng dilim sa daanan kaya palagi kong daladala yung botelya na may langis na kumukulo tuwing mayroong aswang sa paligid. Palagi ko rin pong dinadala ang agua bendita na galing pa kay Padre Pilo na madalas na nagpapatahi sa akin ng sapatos. Ingatan ko raw ito at gamitin lamang kung kinakailangan. Tumuloy pa rin po ako sa paglilibot para mag-repair ng mga sirang sapatos at payong. Nang araw na iyon, doon ako napadpad sa isang baryo na may kalayuan na sa amin. Hindi ko na lang po babanggitin pa kung saang bayan ito, pero dito lang ito parting Visayas. Payong, sapatos, nag-aayos po. Baka may sira po kayo dyan. Sigaw ko habang naglalakad sa mabatong kalsada. Hindi pa naman ganoon katindi ang init ng mga oras na iyon, kaya hindi ko paramdam ang pagod sa aking paglalakad. Kasunod ko naman ang alaga kong aso. Palagi ko kasi itong kasama, Kuya Bari. Mahirap naman kung iiwanan ko ito ng mag-isa sa bahay dahil wala namang ibang magpapakain dito. Ilang sandali pa, bigla na lang tumakbo itong si Popoy. At nang sundan ko ito ng tingin, natanaw ko ang umpukan ng mga tao sa di kalayuan. Mukhang may pinagkakaguluhan. Dahil nakaharang sila doon sa mismong kalsada, lumapit na rin ako para tawagin si Popoy at alamin na rin
kung ano po ang nangyari. Ganoon na lamang po ang aking pagkagimbal nang makita ang bangkay ng isang buntis sa kalsada. Karumal-dumal ang sinapit po nito. Sa itsura po ng babae, mukhang bata pa ito. Naku, wak-wak ang tiyan ng babae. Wala ni isa sa mga lamang loob nito ang natira. Naku, nadali ng aswang ang isang ito. Hindi kasi nakikinig ang mga tao rito sa baryo. Sinabihan na kasing wag nang lalabas tuwing 10 oras ng gabi, ginagawa pa rin. Ay, kawawang babae. Nadamay pa ang sanggol sa sinapupunan. Dinig kong sabi ng isang lalaki na malapit sa akin, Kuya Bari. Napaantanda ako nang makita ang kinahitnan ng babae. Tulad ng mga tao roon, wala ring ibang pumasok sa isip na kayang gumawa ng ganoon kung hindi isang aswang lamang. Posibleng isang ordinaryong tao lang din ang gumawa noon, ngunit masyado naman itong brutal. Sa unang tingin kasi, maiisip mo talaga na isang mabangis na uri ng hayop lang ang maaaring gumawa ng ganoon. Hindi na ako nagtagal pa sa umpukan ng tao dahil matagal-tagal pa ako maglalakad sa baryo kasama ng aking aso. Hindi ako maaaring magpaabot ng gabi sa lugar na iyon dahil tiyak na malalagay din sa panganib ang aking buhay sakaling makaengkwentro nga ako ng aswang. Huminto ako sa paglalakad nang tawagin ako ng isang matandang babae. Sa tansya ko ay nasa 50 anyos na ito. At ang sabi nito'y may ipapaayos daw na sapatos at payong. Kuya Bari, pinatuloy ako ng matanda na nagpakilalang bilang si Aling Simang sa bahay nitong gawa sa sawali ang dingding. Pagpasok ko pa lang doon ay bumungad na agad sa akin ang babaeng malaki na ang umbok ng tiyan. Nakaupo ito sa isang mahabang upuan na gawa naman sa kawayan sa maliit na sala ng bahay. Bigla na lamang pumasok sa isipan ko ang babaeng buntis na nadaanan ko kanina. Kung totoong may aswang sa baryo, tiyak na nanganganib din ang babaeng ito, lalo na't mukhang malapit na ang kabuwanan nito. Marami na itong nabaling tadyang ng payong nyo, Aling Simang. Naku, mukhang matatagalan ako dito ah. Kung pwede ho idadaan ko na lang po bukas ng umaga. Sabi ko sa matanda nang makita ang ipaaayos nito. Ganun ba? Ikaw ang bahala, basta't maayos mo lang yan. Ako na lang ang bahalang magdagdag ng bayad. Pero itong tsinelas at sapatos ng anak ko, kasi gagamitin niya ito bukas eh. Baka naman pwedeng unahin mo na ito. Sige po, wala akong problema. Gumiti ako rito at saka kinuha ang tatahiing tsinelas at sapatos. Makalipas ang ilang sandali, may narinig akong tumawag mula sa labas ng bahay. Kasabay nito ang malakas at sunod-sunod na tahol ng aso kong si Popoy. Parang boses iyon ng isang matandang babae. Itinaboy ni Aling Simang si Popoy palabas dahil halos sugurin na nga nito yung matandang babae. Lumabas na rin ako noon para pakalmahin ang alaga kong aso, ngunit patuloy pa rin ito sa kanyang pagkakahol. Hanggang sa lumapit na sa amin iyong matandang babae. Nag-angat ako ng tingin dito. Natatakpan ng mahaba at namumuti nitong buhok ang kanyang mukha kaya hindi ko iyon makita. May dala-dala itong basket na may lamang mga kakanin at lutong ulam. Maya-maya'y hinawakan nito sa ulo si Popoy na bigla na lang tumahimik. Maang akong napatingin sa matanda, Kuya Bari.
Mukhang malapit kayo sa mga aso, Manang ah. Akalain mong napaamon nyo kaagad si Popoy? Sabi ko rito nang tumahimik na ang alaga ko. Umikot ito patungo sa aking likuran at saka yumupyup sa lupa na para bang takot na takot. Doon na napakunot ang aking noo. Muli akong napasulyap sa matanda, ngunit sa isang iglap lang ay nawala ito sa aking harapan. Sinundan ko na lang ito ng tingin habang papasok na doon sa bahay at nagpa siyang pumasok na rin para ituloy ang pagtatahi ng sapatos. Naabutan ko ang matanda na kausap ang buntis na anak ni Aling Simang. Inaalok nito ng mga paninda ang babae. Ngunit ang ipinagtataka ko lang, wala sa mukha ng babae ang tingin nito kung hindi doon mismo sa umbok nitong tiyan. Itago na lang po natin sa pangalang Lucy. Dala ko ang paborito mo, iha. Nakangising sabi ng matandang babae. Ibabalik ko na sana ang tingin ko sa tinatahing sapatos nang may maamoy akong kakaiba. Sininghot-singhot ko pa nga iyon para makasiguro. At saka hinanap kung saan nagmumula iyong kakaibang amoy. Halos malukot ang mukha ko nang muling mapatingin sa tinapay na nilalako ng matanda. Sarap na sarap naman si Lucy na kumagat sa tinapay. Sa itsura po ng babae, tila nalipasan na ito ng gutom. Kahit kasi ang katas ng palaman na tumutulo sa gilid ng tinapay ay hindi nakaligtas kay Lucy. Ngunit ilang sandali pa, may napansin akong kakaiba mula roon sa tinapay na kinakain ni Lucy. Naghahalo ang kulay pula at itim na sarsa mula roon sa palaman ng tinapay. Hindi ko na napigilan pang magtanong doon sa matanda. Manang, ano po yung palaman ng tinapay nyo? Lumingon sa akin ang matanda. Sa hindi malamang dahilan ay bigla na lang ako nitong tinignan ng masama. Bakit? Bibili ka ba? Ngumiti ako sa matanda kahit na sa kaloob-looban ko ay napipilitan lamang ako na gawin iyon. Bibili ho sana. Mahinang tumawa ang matanda. Hindi ko ipinagbibili sa iba itong pandekarni ko, iho. Si Lucy lamang ang dinadalhan ko nito. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo kasundo. Isang pindot lang ito kasundo sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa aming kasundo upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Tumango-tango naman si Lucy sa sinabi ng matanda at saka ipinagmalaki pa kung gaano kasarap daw iyong hawak na tinapay. Pan de karne. Tama nga ang hinala ko. Karne ang palaman ng tinapay. Pero bakit kaya ganoon? Parang iba ang amoy. Mabaho. Hindi ko sigurado kung sa tinapay nga ba talaga nagmumula ang amoy na iyon o doon mismo sa matandang naglalako ng kakanin. Tumayo ako noon upang kunwari sisilipin kung ano pa ang iba nitong tinda, ngunit ang atensyon ko ay napako sa mga mata ng matanda. Nanigas ako sa aking kinatatayuan sa aking napagtanto. Yung refleksyon ko sa mga mata nito'y nakabaliktad. May problema ba tayo, iho? Tanong ng matanda sa kalmado ngunit magaspang nitong boses na siyang nagpabalik sa akin sa wisyo. Nakabawi din naman ako kaagad sa aking reaksyon
at nagpa siyang magpanggap na lamang na wala akong napansin. Mahirap na kung basta ko na lamang pagbibintangan ang matandang yun. Baka kasi dala lang din iyon ng pagod ko sa paglalakad kanina. Dumampot ako ng isang balot na lutong ulam. Ang pinili ko po yung bopis. Mukha naman itong masarap pero ewan ko ba at hindi man lang ako natakam doon. Magkano ho ang isang balot? Tanong ko sa matanda. Pigil na pigil ko noon ang panginginig ng aking boses. 10 piso. Masungit na sagot nito sa akin. Kaagad naman akong dumukot ng 10 piso sa aking bulsa at saka ito iniabot sa matanda. Yung binili ko namang ulam ay isinilid ko na sa daladala kong lagayan ng mga gamit sa pagtatahi. Wala naman talaga akong balak na kainin yun pero may nais akong makumpirma. Noong makalis yung matanda, napansin ko ang panlalata ni Lucy matapos maubos iyong 3 pan de karne. Inabutan pa ito ni Aling Simang ng isang basong tubig pero tinabig lang ito ng anak. Matapos kong tahiin ang tsinelas at sapatos, nagpaalam na rin ako sa matanda at nangakong idadaan na lang bukas iyong ipinapaayos niyang payong. Paglabas ko ng bakuran, hindi ko na nasilayan iyong matandang naglalako ng kakanin. Bandang hapon na noon nang magpasya akong umuwi. Ngunit habang naglalakad ako sa daan, napansin ko yung matandang naglalako ng kakanin na pasilip-silip sa bakuran ni na Aling Simang. May kalayuan pa nga ako roon pero malinaw sa akin kung sino ang naroon. Noon ko lang naalala ang langis na aking daladala. Kinuha ko ito mula sa bitbit na bayong at saka tinignan habang naglalakad papalapit sa bakuran ni na Aling Simang. Biglang nagtayuan ang mga balahibo ko sa braso nang unti-unting kumulo ang langis sa botelya. Mabagal lang ito noong una hanggang sa bumilis ang pagkulo. At ng pagkakataong iyon, Kuya Bari, ilang hakbang na lang ang layo ko sa matanda. Huwag na ho kayong magpanggap. Alam ko na kung anong pakay nyo rito. Tapang-tapangan kong sabi sa matanda. Kinuha ko ang botelya at ipinakita rito. Kitang-kita ko ang pagkagulat sa mukha nito na agad din namang napalitan ng matinding galit. Nalukot ang mukha ng matanda at nanlisik ang kanyang mga mata habang nakatingin ito sa akin. Sa klase ng tingin nito'y tila lalamunin ako ng buhay. Huwag kang makialam! Pagsisisihan mo rin ito, bata! Pabulong na sabi ng matanda. Akmang tatapikin ako nito sa balikat nang maagapan ko iyon. Mariin kong hinawakan ang braso nito ngunit hindi ko inaasahan ang lakas niya. Muntik na sana akong mabuwal sa lupa kung hindi lang ito sinugod ng aso kong si Popoy. Nagtagisan kami ng matatalim na tingin. Ngunit agad din iyong nahinto nang marinig ko ang sigaw mula sa bahay ni Aling Simang. Humihingi ito ng tulong. Agad kong nabitawan ang braso ng matanda at patakbong pumasok sa bakuran, dala ang aking bayong. Hindi ko na alam ng mga oras na iyon kung sumunod sa akin ang aso kong si Popoy. Pagpasok ko sa bahay ni Aling Simang, namutla ako nang makita si Lucy na nakalupasay sa sahig at puno ng dugo ang ibaba ng suot nitong bestida. Aling Simang, ano hong nangyari? May kilala ba kayong manggagamot dito? Tawagin nyo.
Nataranta naman si Aling Simang. Nagtatalo ang isipan nito kung uunahin bang daluhan ng anak o sundin ang sinabi ko rito. Aling Simang, wala na hong oras. Inaswang po ang anak nyo at kung hindi pa kayo kikilos ay mamamatay po ang sanggol sa sinapupunan niya. Ako na munang bahala dito. Sige na po. Sunod-sunod na tumango si Aling Simang at nagmamadali ng lumabas para puntahan ang kilala nitong manggagamot. Inalalayan ko naman si Lucy sa mahabang upuan doon at binantayan hanggang sa makabalik ang ina nito. Makalipas ang ilang sandali, nakabalik na rin si Aling Simang kasama ang isang matandang babae na puno ng tattoo ang katawan. May suot din itong kwintas na gawa sa iba't ibang klase ng buto at sa dulo nito ay may maliit na medalyon. Saka pa lang ako nakahinga ng maluwag dahil natitiyak kong legit na manggagamot ang nakuha ni Aling Simang. Sa awa ng Diyos, hindi natuluyan ang sanggol sa sinapupunan ni Lucy. Mabuti na raw na naagapan pa ito bago tuluyang lumaganap ang dilim sa paligid. Tama raw ang hinala ko na inaaswang ang babae. At noong banggitin ko iyong matandang nagtitinda ng kakanin, halos hindi makapaniwala si Aling Simang. Wala raw siya kasing kaalam-alam na aswang na ang pinatuloy nila sa bahay. Ang tinapay na may palamang karne, iyon daw ang kasangkapan ng aswang na iyon upang lasunin si Lucy at tuluyang makuha ang sanggol sa sinapupunan nito. Noon ko naalala ang lutong ulam na binili ko sa matanda. Agad-agad kong kinuha ito sa lagayan ng panahi. Sabay-sabay kaming nagtakip ng ilong at bibig nang biglang umalingasaw ang nabubulok na amoy mula roon. Yung ulam na binili ko sa matanda, puno ng maiitim na uod na nagtatalunan mula roon sa nabubulok na bopis. Nabitiwan ko ang supot. Agad na pumasok sa isipan ko ang alaga kong si Popoy na sumugod kanina doon sa matanda. Napatakbo ako palabas upang hanapin ang aking alaga. Popoy! Popoy, nasan ka? Paulit-ulit kong sigaw, ngunit ni anino ng aking alaga ay hindi ko nasilayan. Nanlumo akong napasandal sa bakod ni na Aling Simang. Madilim na ng mga oras na iyon at delikado na kung ipagpapatuloy ko pa ang paghahanap, lalo na't tiyak na naroon pa sa baryo ang umaswang kay Lucy. Babalik na sana ako sa loob ng bahay nang makarinig ako ng sunod-sunod na tahol. Agad na lumiwanag ang mukha ko nang matanaw si Popoy na iika-ikang tumatakbo papalapit sa akin. Hindi ko mapigilang mahabag sa kinahinatnan nito. May punit ang kaliwang tenga ni Popoy at may malalaking sugat din ito sa katawan. Ang kanang paa naman nito ay mukhang napuruhan din sa ginawa nitong pagsugod sa matandang aswang kanina. Pinagtiyagaan kong gamutin ang mga sugat ng aso ko. Nag-alok din ng tulong ang matandang manggagamot dahil may kaunti rin itong kaalaman sa panggagamot sa hayop. Nangako rin ito na hahanapin ang matandang umaswang kay Lucy. Laking pasasalamat naman noon sa akin ni Aling Simang dahil sa nagawa kong tulong para sa kanilang mag-ina at sa magiging apo nito. Ilang taon na ang nakalipas pero sariwa pa rin sa alaala ko ang pangyayaring iyon, Kuya Bari. Sa ngayon, wala na akong balita sa baryong iyon.
maging doon sa mag-inang natulungan ko. Nagpasya na kasi akong umuwi dito sa tiyahin ko sa Bohol. Mas tahimik at malayo sa panganib na dulot ng aswang. Isang pangyayaring hindi ko po malimutan na ako po ay nakaengkwentro ng isang totoong aswang. Isang kakaibang nilalang na nagpanggap na tindera ng kakanin at ng pan de karne. Hanggang dito na lang po itong kwento ko, Kuya Bari. Salamat po sa pagpapaunlak. God bless po sa inyong YouTube channel at sa inyong mga tagapakinig. Sana po ay marami pa kayong maibahaging kwento sa aming lahat. Lubos na gumagalang, Openg. And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Bari at ako ang Sundo.